Okay, ito po muli ang inyong Pinoy Firearms Instructor na gunsmith din naman. Yung mga bago pa sa aking YouTube channel na ako hinahanap para magpagawa ng baril sa Pilipinas. Wala po ako dyan. Ako po ay dito nagtatrabaho sa Mayadin Shooting Range dito po sa Kuwait. Nag-umpisa po ako magtrabaho dito noong 2004 hanggang ngayon at bilang isang firearms instructor, gunsmith at ngayon ay consultant na. Ayan, at yung mga bago pa sa YouTube channel ko, please subscribe and share kung para malimit ang upload ko sa videos. Paki-share lang ninyo. Okay, at bago ako magpatuloy ay gusto ko lang munang basahin ang katanungan ni Bernardo. Actually, itong tanong na to ay ang dami na nitong katatanong sa akin, pero sinasagot ko lang dito sa dito sa comment. Pero ngayon ay gagawin ko na ng videos dahil ang dami ng katatanong nito sa akin, di ko na mabilang. Ito ang sagot ni Bernardo, ang tanong ni Bernardo Jr. Sir, yung 1911 na RIA ko, FS45, okay, Rock Island, yung kanyang baril. 45 caliber ko po. Pag naka-open bolt, may kunting galaw yung baril. Pag ini-atras, abante yung baril. Okay, yung baril, pag naka-open bolt, naka-open chamber yun, kumakalog yung baril. Okay, sasabihin ko na sa inyo kung bakit para wala nang magtatanong pa ulit sa akin yan at sana mapanood ng lahat. Ayan, at pasasalamatan ko lamang yung aking 36,600 plus na mga subscriber dahil tayo po ay isang charity vlogger na may 6 na estudyante na tinutulungan at isa po itong bata na ito. Good afternoon. Gusto lang po salamat si Mr. Anthony Evangelista ng Pasay para po sa allowance. Nagpapasalamat rin po ako sa subscribers ng Pinoy Firearms Instructor. God bless po. Okay, meron po tayong 6 na estudyante. Yung iba po ay mga elementary pa. Dahil ang aking pong YouTube channel, ang priority ko talaga ay tumulong sa mga, matagal na po akong tumutulong sa mga sa mga bata na mga anak ng mga single parent. At may may mga nakatapos na rin, may naka-abroad na rin. At pinagpapatuloy ko po itong legacy na ito. At para po mapalaki yung aking legacy na to ay ako'y gumawa ng YouTube channel. Pero hindi ko sila kino-content. Ginamit ko yung aking maliit na kaalaman. Ito na nga yung ating YouTube channel. Ang kinikita ko dito ay tinutulong ko sa kanila. Bagaman kapos at kulang talaga doon sa 6. Dahil mahirap din naman ang kumita sa YouTube. Ayan. At kaya yung bata na yan ay pinadalhan ko na ng allowance. Okay, at nagpadala naman siya ng video para kayo pasalamatan. Kaya pasasalamatan ko ang ating mga sponsor, si Alfredo Isidro Ordesipay ng Las Piñas, si Architect Arnel Salvador ng Kuwait, si Jubil Platon ng Riyadh, Saudi Arabia, si Boy Umay, si Umbet ng Kia Motors Kuwait, si Ayon at saka si Anthony Evangelista. Dinagdagan ko yung padala mo para masumapat doon sa isang bata. Maraming salamat sa iyo, Anthony Evangelista ng Pasay. At merong isang ayaw magpakilala, tawagin na lang natin sa pangalang Adrian. Ayan, at may isa shoutout lang ako. Mayroon din akong idol. Hindi lang ako idol ninyo, pero may idol akong estudyante, si Chinchin Gutierrez, ang lady mechanic na napakahusay at magaling. Okay, kaya naging idol ko siya. Dahil parang nakikita ko yung sarili ko sa kanya bilang isang mekaniko rin at natutong maging gunsmith. Ayan, at sasagutin na natin yung katanungan ni Bernardo Jr. at marami pang tanong. Okay, meron ako dito mga pistol. Okay, hindi ako magsasabi ng brand. Naka-open chamber, may mga kalog. Ayan halos lahat po ng mga ng mga pistol, pag naka-open bolt ay may kalog yan. At sasabihin ko sa inyo kung bakit. Ayan Okay, wala akong 1911 pero gano'n na rin. Kasi, pag nakaganyan yan, yung dulo ng barrel ay hindi nakatulak. Itinutulak yan itong slide. So, pag yan ay tinulak ng slide, ay hindi nakakalog yan dahil may tumutulak na sa likod eh. Ay pag yan ay at saka nakalak na dito yan Ayan, may mga nakalak na dito yan. Yun namang mga 1911, ganito naman yung kanilang mga barrel.
Kasi po iba't iba ang mga baril. Pakikita ko sa inyo ang mga baril ha. Kamukha nito. Ito ay kamukha ng 1911 na may ganito. Dito nakalak naman yan. Yung mga 1911, ganito yan. May ganito, mapapansin ninyo. At pag naka-atras yung ano, ito ay nakababa. Nakababa ito. Bumababa yung baril. Pag naka-atras yung slide, bumababa itong baril. Kaya ito ay kumakalog na ganon. So, pagka yung baril niya ay nakaabante na, ayan nakatulak na yung baril niya dito. Nakatulak niya yung baril dito. Tapos ito naman ay merong, siyempre may spring na yan dyan. Papakita ko lang sa inyo para para maliwanagan kayo. Kasi yun nga, mas maganda yung alam ninyo yung anatomy ng mga baril. Importante yan. Ganyan yan. Ayan Paano pakakalog yan? Ay tinutulak ng spring. Ipit siya ng spring at nakaipit pa yan. Andi dito pa yung ano niyan. Ito. Andi dito, nakaipit pa dito yan. Nakaipit pa dito. Kumbaga ipit siya. Okay, nakaipit pa dito yan. So, paano kakalog yan, pag yan naman ay, pag umatras kasi itong baril, bumababa ito. Bumababa ito, kaya may mga ganyan yan, Kaya may mga ganyan yan. Bababa yan. Pag umatras, bababa ng ganyan yan para umatras. Kasi kung yan ay nakaganyan, kahit itulak ninyo dito, hindi yan na lalabas yung baril niya kahit itulak ninyo dito. Aatras yan, gawa nitong slot na to. Gaganon yan, dahil nung slide stop, kakawang yan para makaatras na ganon. Pero kung yan ay nakalak na ganyan, kahit itulak ninyo dito, hindi ninyo matutulak yan. Kaya pag yan ay nag-recoil, ito'y tataas ito at gaganon yan para umano. So, pag yan ay nakalak na ganito, lahat ng pistol ganyan. Pero may mga pistol na fixed barrel. Ano yung mga fixed barrel? Iano ko sa inyo yung mga fixed barrel May mga pistol na kasi baka magtaka kayo, baka sabihin naman nyo, sabi ni Piniperams Instructor, lahat ng pistol gumagalaw. Mayroong hindi gumagalaw. Ano yung fixed barrel? Yung fixed barrel po ay ganito. May mapapansin kayo na hindi lang ako nagbabanggit ngayon ng biniiwasan ko bumanggit ng mga brand. Pero may ma-encounter kayo na ito naman iba ito, may lacking black naman to. May lacking black. Ito naman yung nagre-release. Okay, so dapat alam talaga ninyo ang mga anatomy ng baril. Yung mga fixed barrel ay ganito ang itsura nun, Pakita ko lang sa inyo para yung mga fixed barrel na mga pistol ay ganito. Yung barrel niya ay hindi natatanggal dito nakafix siya dito, nakafix siya sa slide. Yun, kaya nagtataka kayo bakit yung ganung nahawakan kong barrel ay kahit naka-open yung bolt ay yung kanyang slide ay hindi gumagalaw kasi nga nakafix yung barrel niya dito sa slide. Ang pagtatanggal ng slide na yung isasagad ninyo dito, tapos mayroong mga ibinababa itong trigger guard. Tapos igaganon ninyo dito, iatrasan ninyo para maganon. Wala tayong ganon model ngayon dito, wala kung hindi ko napagandaan. So nakapix yung barrel nun, iba yun. At mapapansin ninyo na yun ay mga matitigas ang recoil spring nun kasi walang lacking black, hindi nakalak yung kanilang mga barrel, hindi nakalak. Hindi kamukha nitong ganito na may mga lacking black. So magtataka kayo, bakit lang ito? 380 lang ito o kalimitan nyo yung mga mabababa ang caliber Mga 380, ayan, 7.62 na mga ganyan. Yun ay nakapix ang barrel nun, kaya hindi gumagalaw. Iba po itong mga pistol na ganito na may mga
na naglalak nakalak ang nakalak ang pag ganito, nakalak na yan. Ito nakalak na to. Iba ang design nito kisa dito. Okay, papakita ko sa inyo. Ito nakalak dito. Nakalak ito dito. Ito ang pinaka-locking block niya to. Ito ang pinaka-lock niya. Ito naman, nakalak naman siya dito, oh. Yung iba, kita ninyo itong ano na to. Ito yung chamber niya eh. Itong part na to eh. Nakalak yan dito sa ibabaw. Pag yan ay umatras ito, mapapansin niyo na nabababa yung kanyang, pansinin niyo ito at bababa yung kanyang kanyang barrel. Pagka umatras ito, ayan oh. Bumababa oh. Pagka nag-ano nito, maglalak yan, tataas yan. Yun, tumataas. Nakalak yan siya dyan. Pag yan ay nag-recoil, bababa yan. Bababa yung kanyang barrel. At pag yan ay naka-open slide, ay nag-aatras ang bantinga dahil nga hindi nakalak. Okay? Hindi nakalak yun. So, yun ang ano niyan. Huwag kayong mag-aalala kung bakit yung barrel ninyo ay mga pistol ninyo ay ganyan. Kasi nga hindi man naka-fix barrel. Hindi, yung mga fix barrel, yun yung pinaliwanag ko kanina, yung hindi ninyo matatanggal yung mga barrel dito sa kaniyang slide. Iba yun. Yun yung mga matitigas ang mga recoil spring. So ayan, sana may naunawaan kayo. Iba-iba ang pag-lock niyan. May locking block. Merong nakalak dito sa ibabaw, kamukha nito. Yan, nakalak dito sa ibabaw. Okay? At katulad din ito, nakalak din ito sa ibabaw. Ayan, nakalak din niya sa ibabaw. Okay? So ayan, pag nakaganyan siya, ay talagang, kasi isipin niyo, bakit may kalog ito? Baka kaya hindi ako tumatama. Hindi po. Yan, nakapix yan, nakalak yan. Kakalog lang yan pag yung bala niyan ay wala na dito sa loob ng barrel. Yung head niya. Pag yung head niya ay wala na dito, saka pa lang yan mag-o-open. Saka pa lang yan, paglabas ng barrel niya dito, saka pa lang yan magiging ganyan. Saka pa lang yan kakalog. So huwag kayong mag-alaala na baka mahirap itong itama kasi nga may kalog. Kasi nga hindi nakalak eh. Hindi nakalak. Hindi naman yan mag-o-open. Hindi naman yung mag-o-open na ganyan kung nandoon pa yung bala niya sa loob. Kung halimbawa pagputok niya hindi pa nakakalabas dito ay mag-o-open na yan. Hindi po. Mag-o-open lang yan pag lumabas na yung pressure dito. Yung pressure dito at yung pressure dito may blowback yan. Yung blowback niyan ang nagpapaatras ng slide. So pag nag-blowback yan, ibig sabihin wala na dito yung bala. Nakalabas na, nagta-travel na yun. 1,000 sa 800 sa 45 ay nasa 800 to 900 feet per seconds. Mataki mo sa isang segundo ay nakatakbo na siya ng halos ay 1,000 o sa mga 357 1,100 feet. Once na lumabas dito yung isang segundo, gano'ng kalabilis yung isang segundo? 1, 2, isang segundo na yun. Nando, 1,000 plus na ang tinakbo nun. Wala na dito yun. Saka pa lang ito, pag-atras dito, malayo na yung bala. Malayo na yung bala. Dahil nga, yung pressure na lumabas dito, ay hindi kakaagad lahat ay lalabas. Yung iba, ay itutulak dito. Itutulak dito, yun yung blowback. Kaya, umaatras ito. Itong slide. At pag yan ay umatras, ito ay kalog na. So ayan, ay hindi ko na pahabain. At siguro na may naunawaan na ninyo kung magtanong na lamang kayo kung meron kayong hindi naunawaan. So ayan ay sinagot ko na. Dahil marami talaga akong tanong na ganyan na sinasagot ko naman sa para mas maliwanag na dito ko na ginawan ko na ng videos. So ayan, ito ang inyong Pinoy Firearms Instructor. Kung may sagot kayo na hindi ko na nasabi ay please comment lang
para mapagsama-sama natin yung ating maliit na kaalaman. Hindi ko naman sinasabi na ako'y perfecto na alam ko ng lahat. Minsan may nakakalimutan din ako dahil hindi naman ako gumagawa ng mga ano eh. Basta pag nabasa ko yan, gagawan ko ng kakaagad yan ng videos. Okay, ito ang inyong Pinoy Firearms Instructor. Maraming salamat sa inyo. God bless us all.